Maliwalas at hanggang katamtaman lagay ng panahon, iiral pa rin sa buong bansa araw. Epekto pa rin ng easterlies, magkakaroon pa rin mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng silangan ng bansa. Mga inasang mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan iiral, lalo na sa katimugang bahagi ng Mindanao, pero sa nalalawin ng bansa ay madalas pa rin ang isolated showers. Yung binabantayan natin na posibleng bagong shallow low pressure area na kumikilos pa kanluran, inaasang papasok ng ating par this coming weekend. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, December 11, 2023. Oras sa ating voice from umaga ay alas 9:30 na ng umaga. Una folks, hindi ko nakapag-report kahapon dahil meron tayong maagang nilakaran at importante kasi yun na pinuntahan ng inyong lingkod. At napakaaga yun, kaya hindi tayo nakagawa ng report kahapon. So, humihingi ako ng paumanhin. Minsan, nagkakaroon ako ng mga biglaang lakad. Kaya kapag ganoon, ay pwede nyo namang bisitahin aking website sa www.bimoweather.com para makita nyo naman, kahit na wala po akong nagiging balita, sa aking webpage ay malalaman nyo pa rin ang actual at almost real-time na lagay ng ating panahon. So ngayong umaga ay magiging maalinsangan po ang iiral pa rin sa atin at gaya ng mga nakarang araw na ating ni-report ay halos wala tayong masyadong ganap dahil nga pa rin sa ating umiiral na easterlies at wala tayong masyadong pag-iral ng northeast monsoon. Puro maninipis lamang na umiiral din sa may extreme northern Luzon. Sa gabi lang natin masyadong nararamdaman ang lamig ng simoy ng hangin, at least dito sa Metro Manila naglalaro sa 28 to 27 degrees Celsius ang pinakamababa ayon sa aking weather station sa Caloocan sa gabi o madaling araw. At sa umaga hindi natin masyado talaga mararamdaman ito dahil manipis lamang ito at mas umiiral po ang init mula sa silangang Pasipiko natin. Kaya may mga pag-ulan pa rin ang inaasahan, isolated ito at scattered. Pero typically mga light rain showers ang mas madalas ay iral lalo na sa silangan ng bansa. Sa ating current conditions, overcast po, gloomy, klaro at few clouds pa rin ang iiral sa atin. Partially cloudy ang mas generally na iiral sa atin ngayong Lunes at palit lamang daw ang tsansa ng pag-ulan at 10% ayon sa ating 3-day forecast and storm prediction. Wala pa rin tayo namamataan na anumang active o shallow na invest na binabantayan, pero nanatili natin binututukan ito dahil may pinapakitang ating tropical cyclone sector na mayroong at least shallow circulation na lalapit sa bandang Mindanao, which is i-discuss natin mamayang konti. Sa ating lowest temperature na itala sa weather station ko sa Caloocan, kaninang 4 or 5 a.m., nakapagtala kami ng pinakamababa at 25.5 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng malinsangan naman sa umaga na umabot sa 33.9 degrees Celsius kahapon ito ng alas 2:04 p.m. Ibig sabihin lamang, mataas din ang ating inaasahang heat index na umabot sa 44.5 degrees Celsius. Kung itatabi natin sa iba't ibang weather stations yung pag-asas para sa init pandama, hopefully updated sila. Well, wala silang update ngayon. Baka ngayong araw pa lang nila ito i-update ngayong Lunes dahil nagkaroon ng long weekend. Malamang yung kanilang personnel na gumagawa ng heat index araw-araw ay malamang ngayon lamang ito ma-update. Para maiwasan siguro yung ganito na mano-mano, kung magawa ninyo ng paraan na may nga automated sana yan, mas maganda po. Pwede nyo naman yung gawin, i-integrate nyo ang mga data ng heat index sa lahat ng weather stations sa buong bansa. Tapos pwede nyo namang automatic i-sort out yan na hindi na kailangang manu-manuhin para maiwasan ang delay at nahihintong updates na mga data mula kay Pag-asa sana. So wala tayong may comment at magbabase tayo sa aking weather station na kahapon nga ay umabot sa 44.5 degrees Celsius ang aming heat index. Ibig sabihin lamang maalinsangan talaga. At ngayong araw ay inaasahan
ang magiging maalinsangan pa rin at magiging katamtaman. So generally fair weather po tayo nitong maghapon pa rin at this coming weekday sa mga folks. Dahil halos walang nagiging anomaly yung ating paligid sa bansa, maging sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at typically mga epekto lamang yan ng ating eastern list na magkakaroon lamang ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa bahagi ng silangan ng Luzon, Quezon Province at Eastern Bicol Region. Expected po yan mga folks. At sa ating PH Extremes in past 24 hours, kung pagbabasa naman natin, nangunguna sa maalinsangan na temperatura, ang San Jose, dyan pa rin sa may Mindoro, na maabot sa 35.6 degrees Celsius ang garabing temperatura dyan. Expected yan na sa mga lugar na yan at ang kanluran natin ang mas madalas na mas mataas ang ating heat index. At naireport ko na nga noong isang araw na mataas ang dry spell lalo na sa may hilagang kanluran banda ng Luzon. At damay na dyan ang bandang dyan sa Batangas, kanluran ng Batangas, damay rin ng NCR siyempre, at ilang bahagi ng Mindoro area. At typically sa ibang mga bahagi ng kanluran ng bansa. So sa ating lowest temperature na naitala naman sa Baguio City ay mas mababa po at 16.4 degrees Celsius ang naitala sa kanila. Sa Inulan naman, at least may 40 millimeters na rainfall dyan sa may Surigao area. So kahapon wala kaming naitala. So hanggang sa kasalukuyan o kahapon ay wala namang kaming naging pag-ulan dahil nga po sa naging fair weather nga po ang ating panahon. At asahan natin magiging fair weather sa NCR at ilang parte ng Central Zone hanggang this coming weekend pa. At posible pang magtagal ito dahil wala tayong nakikitaan na anumang anomaly circulation ng besides ng epekto ng easterlies nga po. Samantala sa ating volcanic thermal alert status, nakamoderate na naman si Taal Volcano. Well, dahil nga po sa laging dumidirekta sa kanya ang tinding sikat ng araw, nakakaroon ng moderate thermal anomaly status. Ayan, nasa 14 megawatts naman yung kanyang thermal alert anomaly. Moderate pa rin siya, so ibig sabihin lamang bahagya lang ding nagkakaroon ng magmatic intrusion sa pinakabunganga pa rin ni Taal. Kung titingnan natin yung centroid, at least nominal pa rin ito at 320 Kelvin yung liwanag nito. So ibig sabihin lamang medyo bahagyang mataas yung confidence nito. So sa mga kabatang natin, medyo bantay-bantayin pa rin natin. At kung sisilipin naman natin yung actual nito, hopefully naka-live doon sa malapit kay Taal Volcano kung sisilipin natin. Well, maganda naman ang lagay ni Taal. Wala namang masyadong pag-emit ng kanyang SO2 emission. Siguro bahagya lamang ngayon nakikita natin doon sa may portion na yan. Nandito kasi si Taal eh. So sa likod niyan, medyo mayroong lumalabas sa kanyang SO2 emission. Pero typical na kay Taal Volcano yan mga folks. Pero babantay-bantayin pa rin natin just in case mga folks. Sa ating outside humidity, nasa 72% pa rin. So, medyo bahagya o katamtaman pa rin nalagay ng outside humidity natin. So, may bahagyang saturation pa rin ang water vapor at bumababa ito ng 5% since last hour. At dahil hindi pa rin maiwasan ang manipis na northeasterlies natin, kaya mataas ang ating atmospheric pressure pa rin dahil nakakaramdam pa rin tayo ng malamig na simoy ng hangin lalo na sa gabi at madaling araw. At umaabot ito ng 1,013 hectopascals at steady ito since last hour. So, take note pa rin yan mga folks. Sa ating high tide and low tide status ay mukhang high tide tayo ngayon. May 1 hours to 80 minutes pa to maximum high tide. So, sa mga mangingisda natin, mukhang tuloy-tuloy. Pwede tayong mangisda dyan, maging sa pampang ng Manila Bay. Sa maliliit nating harvesters natin na mga mangingisda dyan. Sa ating almanak ay sumikat po ang haring araw kaninang 6:11 AM at inasan lulubog ito mamayang 5:27 PM. Ating moonrise and moonset, alos sa new moon na po at 4% na lamang yung illuminated nito. Sisikat naman ito, kinabukasan na ng madaling araw, 5:16 AM. At kinabukasan naman ng 3:53 PM naman ito lulubog. So halos wala na tayong magiging report muna dito dahil halos new moon na po. Hindi na natin ito masyado masisilayan. Hintayin na lang natin ulit magkaroon na naman ng panibagong crescent na liwanag ang ating buwan bago natin ito i-update.
Sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang Martes, magiging partly cloudy po ang ating maghapon ha. Malitan tsansa ng pag-ulan, so magiging fair weather po halos buong bansa natin. Mangilan-ngilan lamang sa parte ng katimugang bahagi nga ng Mindanao ang medyo uulanin pa rin. 10% ang tsansa ng ulanin dito sa may Metro Manila. Mababa lamang pero isolated naman ito, so hindi pa rin natin niro-roll out ang anytime na magkakaroon ng mga pag-ulan dahil nga po magiging mailinsangan po ang ating umaga at tanghali. Bukas, ganun din, partly cloudy ang ating inaasang maghapon. Nasa 39 to 40% chance naman ang uulanin bukas ng Martes. So take note dyan, ang highest and lowest temperature expected natin in 2 days ay nasa 32 degrees Celsius ang highest at ang lowest ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. Ako agad tayo sa ating lagay ng panahon ngayong araw. Halos wala tayong masyadong ganap. So magiging halos maalinsangan. Fair weather po ang halos buong bahagi ng bansa, lalo na sa buong bahagi ng Luzon. Kabilang na ang Central Luzon. So hindi natin masyado isa-isahin yan. Pero gaya na ating sinasabi, yung buong silangang bahagi ng bansa, inulit ko, ay mas makakaranas pa rin sila ng mga isolated rain showers na may mga ilang pagkilat at pagkulog lalo na sa hapon o sa gabi. Dahil nga po mas sa area na yan, halos rainy season sa area na yan kapag gantong buwan. Naipaliwanag ko ng po yan ang dahilan. Kaya, bagamat na may mga ilan lamang na makaranas ng mga kalat-kalat at pag-ulan sa silangang parte na yan ng Northern Luzon, Bicol Region at Eastern Visayas, typically, mga light rain showers, dahil wala tayong nakikita ang heavy rain potential. Magkaroon man hanggang moderate, siguro hindi ito magtatagal at panandalian lamang. Pero sa the rest ng buong bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa kanluran, expected po ang mas maalinsangan hanggang dyan sa may Zambales, Santa Luzon, damay na ang NCR nga, at Calabarzon area, at ilang bahagi ng Southern Luzon, west portion sa Visayas, Central at Eastern Visayas. Magkakaroon lamang ng ilang partly to mostly cloudy ang nalalabi ng Southern Luzon at Visayas. Pero fair weather at mas maalinsangan ito mga folks. Dahil kung titingnan natin yung water surface vapor, ay mababa lamang yung water vapor saturation na nakikita natin sa satellite imagery. Ayun, medyo mababa lamang yung saturation. So magkaroon man ng water vapor, kukunti lamang yung inaasahang magiging precipitation o buhos nito pagdating ng hapon o ng gabi o ng madaling araw sa bahagi na ito ng Southern Luzon at Visayas area. So mga case to case na lamang ang magiging pag-ulan nito. Sa Mimaropa, ganun din, lalo na sa Mindoro, mas makakaranas pa rin ng mas maalinsangang panahon. Magkaroon man ng mga ilang kaulapan sa may bahagi ng Coron, Palawan at ilang bahagi ng Puerto Princesa ay typically mga ilang saturation lamang at magkaroon man ng mga ilang kalat-kalat pag-ulan, typically mga light rain showers lamang. At sa huli sa bahagi ng Mindanao nga po mga folks, ay kung sisilipin natin sa Mawari 8, halos ganun din, maaraw at maalinsangan din ang iiral sa halos buong bahagi ng Mindanao. Ang katimugan lamang ng parte nito, lalo na sa may bandang kaduluduluhan ng Zamboanga Peninsula, ay may giging maulap at pagkakaroon ng ilang kalat-kalat na pag-ulan sa isla ng Hulo, Sulu at Basilan. So magdala ng pananggalang sa ulan. Pero sa bahagi ng buong Mindanao area, lalo na sa Davao Region, Sorsogon at BERMM ay magdala pa rin ng pananggalang sa tinding sikat ng araw. The expected po magiging humid at maalinsangan ang magiging temperatura bukod sa tinding sikat ng araw. So huwag masyado magbibilad dahil medyo hapdi sa balat ang tinding sikat ng araw dyan and the rest ng bahagi ng Surigao del Norte, kabilang na ang bahagi ng Surigao del Sur at Agusan del Sur at Compostela Valley. So wala tayo magiging ganap dyan bukod lamang sa tinding sikat ng araw sa halos buong bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes mga folks. Samantala, despite na mababa pa rin ang tsansa, pero nakikitaan ng ating anomaly TCFE o sa ating West Pacific Basin, binabantayan natin itong shallow na ito na maaaring pa rin itong mag-iisang invest. Very uncertain pa rin. May pinapakita nito sa ating satellites. However, kung titingnan natin dito, mataas pa rin yung kanyang anomaly. So, nasa lagpas pa rin ng 60%. So, anytime na moment, maaari pa rin itong maging isang invest. Antayin na lang natin kung itataas ito ng ating tropical cyclone sector dahil sa ating global spectral model kasi ay active circulation na kasi siya. At inasahang this coming weekend ay maaaring pumasok ito ng southeast ng Mindanao. So sa 15, so mga around Friday, lalapit itong sirkulasyon na ito
sa may bandang southeastern ng Mindanao. So ibig sabihin ang kabuuan ng Mindanao ay maaaring makaranas ng mga unti-unting pag-ulan sa susunod na linggo, just in case na ito ay lumapit at tuloy-tuloy. At kung maging investment yan, ay inulit ko, ay maaaring tawagin as 91W anytime. Pero wala pa rin nakikita na aggressiveness o active na maging malakas na bagyo ito sa ngayon. Kaya panatiliin pa rin natin siya tututukan dahil wala pa rin ipinapakitang senyales. Kung titingnan natin sa kanyang mean sea level pressure, naglalaro lamang sa 1,008 hanggang 1,006 hectopascals. Yung shallow circulation na ito nalalapit din sa may bandang katimugang parte ng Mindanao. Ay ating aantayin, probably mga weekend hanggang next week, ito ay tuluyang lalapit sa may bandang Mindanao area. So, wala pa namang significant na ito ay magiging isang ganap na bagyo, kundi isang shallow low pressure area lamang hanggang sa ito ay lumapit ng bandang katimugan ng Mindanao. At mukhang nangyayari nga po yung ating analysis forecast na mukhang zero o isang bagyo lamang ang posible talagang mabuo at pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Malayo yan sa nagiging forecast ng pag-asa na 1 hanggang 2 bagyo daw ang papasok. Pero dahil sa aking analysis, ginamit ko lamang ang basihan tuwing El Nino lamang, kaya mukhang mangyayari na naman yung ating forecast na hanggang 1 o halos wala tayong aasahang bagyo na mabubuo ngayong December. Anyway, tingnan pa rin natin mga folks yung mga changes just in case. At kung pagbabasa naman natin ng mga computer models, naratiling medyo agresibo ang forecast ni GFS. Ito nga po yung sinasabi natin na maaaring lumapit by weekend yung isang shallow low pressure areas may bandang Mindanao o bandang southeastern ng Mindanao. Lalapit ito sa kalupaan ng bandang Davao region or ng bandang Agusan del Sur. So, magdudulot ng mga ilan kalatapang ulan yan. Well, kung shallow lamang yan at hindi isa magiging ganap na bagyo, magiging good news yan dahil at least may ibsan ang tinding init ng alinsangan dyan sa bahagi ng Mindanao. At dahil kung pagbabasehan din natin ang mga computer models, halos nagtutugma naman sa pinapakita ng ating global spectral model. So, probably mga this coming weekend natin makukumpirma yan dahil ina-expect yan papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa may bandang southeastern ng Mindanao. So mukhang maapektuhan ang areas ng Davao Region, Compostela Valley at ilang bahagi ng Agusan del Sur. Mga siguro approximate next week na, unang araw ng next week pa. So mga by Monday siguro. Approximate yan ha. Depende sa magiging galaw pa rin itong wind speed and direction sa ating global spectral model. At sa ating alon naman, kung titingnan natin, ay nanatili pa yung mataas ang pag-alon sa silangan ng bansa. Diyan sa coastal seabeds ng Northern Luzon, ng Silangan, Bicol Region, Eastern Visayas at Eastern Mindanao. So sa loob siguro ng 24 oras, magiging mataas yan at 1.25 meters. Ay medyo restrain muna sa maliliit nating sasakyang pandagat. So kung babalikan natin yung computer models, kay ECMWF naman, medyo nakikita na siya ng shallow circulation. Itong si ECMWF. Kasi mga nakarang araw, hindi nagpapakita ng senyalis to eh. So, nanatiling uncertain, however, yung kanyang shallow circulation, ang sa ngayon magiging basehan natin na magpapaulan sa bahagi na ito ng Mindanao area, sa may silangan o katimugang parte ng Mindanao. Gaya na aking sinabi, kung hindi ito magiging ganap na bagyo, magiging good news do. Dahil sunod-sunod din kasi ang mga tinding sikat ng araw dyan. Although, ang silangang bahagi ng Mindanao, mas madalas kasing inuulan yan, pero at least para man lang umabot sa bahagi ng Sorsogon area, ay lalo na dyan sa area na mas mainit ang nagiging temperatura sa kanila. Mabawasan man lang ng bahagya. Kay NABGEM naman, wala pang masyadong update si NABGEM. Pero expected natin sa iba't ibang computer models ay aktibo ang pagiging sirkulasyon nitong shallow low pressure area na to kung sakali magiging C91W. At hopefully hindi na siya maging isang ganap na bagyo pa at magdudulot lamang ng cluster ng pag-ulan na iiral nga sa katimugang bahagi at silangan ng Mindanao. Sa ating hydrological information sa dam ay so far ay wala nang nakabukas na gate mula kay Angat at Ipo Dam. At normal naman na po o bagamat medyo apaw pa rin siya na 0.55 meters ang lamang nito sa dapat na normal high water level lamang. So, posible pa rin silang magbukas ng gate at magbawas nito
kapag kaganyan na masyado siyang umaapaw eh. Kay Ipo Dam, medyo sapat na. So, nasa 100.45 meters over sa 101 meters sa normal high level. Kaya Angat Dam lang siguro ang medyo umaapaw. So, baka magbukas uli sila ng gate anytime. So, take note na lamang yung mga folks. And the rest, wala namang magiging problema except pa rin dito sa bahagi ng Magat Dam na mas mababa pa rin sa kanyang normal high level water level sa dam na area. So, medyo tipid-tipid pa rin mga folks sa gumagamit ng Magat Dam dahil masyado pa rin mababa yung level nito kumpara sa pinaka-normal level nito since noong November pa mga folks. At narito naman ating 3D 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, December 11, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, December 11, 2023. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com. Para sa mga gusto pang malaman ng detalye na hindi natin nabanggit ngayong maga, wala naman kasing masyadong ganap so medyo minimal lang ang ating ulat panahon ngayong araw. Lalo na sa panahon dito sa Caloocan at NCR at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.